Shook ka ba sa electric bill? Kalma. Tuwing summer, nasa 20% hanggang 33% ang itinataas sa konsumo ng kuryente ayon sa Meralco. Ito ang kumpanyang nagsusupply ng kuryente sa 8.11 milyong customer nito sa Pilipinas o 55% ng kabuang electric output ng bansa. Meron naman daw lifeline rate o discounts para sa mga low-income customer na hindi kayang bayaran ng buo ang kanilang electric bill. Batay sa Energy Regulatory Commission, kabilang dito ang mga kwalipikadong customer na miyembro ng 4Ps o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng gobyerno at mga pamilyang may 5 miyembro na kumikita ng mas mababa sa 13,873 pesos kada buwan. Makakakuha ng 100% discount kung kumukonsumo ng mula 0 to 50 kWh. 35% discount naman kung 51 hanggang 70 kWh at 20% discount kung 71 hanggang 100 kWh. Pero ang kanilang lifeline discounts, dagdag bayarin para sa may mas mataas na konsumo ng kuryente. No cap, just facts. Ang lifeline rate isa sa mga subsidiya na binabayaran sa kuryente. Legal ito o nasa batas, pero butas bulsa naman ito para sa mga Pilipino. Hindi lang natin ito pasanin ngayon, kundi sa loob ng 50 taon. Ito ang nakasaad sa Republic Act 11552 na inaprubahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2021. Check your bills. Hindi lang ito ang ating bayarin na higit pa sa ating nakokonsumong kuryente. Tayo rin ang nagbabayad ng 5% discount sa kuryente ng mga senior citizen na may konsumo na 100 kWh kada buwan. Nakasaad ito sa ilalim ng batas na Expanded Senior Citizens Act of 2010. Kasama rin sa binabayaran natin ang pondo para mapaunlad umano ang renewable energy ng bansa, gaya ng solar at wind. Natutulungan din daw nating maabot ng kuryente ang nasa malalayong lugar sa tulong ng universal charges. Bukod pa rito ang value-added tax at government tax. Ikaw, kaya pa ba ng bulsa ang buwan ng sigil sa kuryente? Riza Menjola, Just Facts.